Eduardo, Brother Eddie Cruz Villanueva. Candidate for presidency. Occupation, evangelist, former professor. Date of birth, October 6, 1946. Place of birth, Bunlo, Bukawi, Bulacan. Graduated, Philippine College of Commerce, now Polytechnic University of the Philippines. Address, number 101 Bunlo, Bukawi, Bulacan. Wife, Adoracion Jose Villanueva. Father, Joaquin T. Villanueva Sr., deceased. Mother, Maria Cruz Villanueva. Party, Bangon Pilipinas National Renewal Movement. Kilalanin, kilatisin. Tarapat dapat ba siya sa ating boto? Isang buong maghapon naming nakasama si Brother Eddie at ang kanyang pamilya. Linibot ako ni Brother Eddie sa kanilang bahay. Ang namin ni Sister Dory, yung PSR. Ano po yung PSR? PSR, yun ang aking prayer study room. Maliit na kwarto lang yan. Pero heaven na sa akin yan. Dahil pagkatapos ko ng mga gawain ko, andun ako. Lahat ng gusto kong basahin. Ano po mga binabasa ninyo, brother? Well, of course, bilang evangelist, for 25 years, Bible and different study Bibles, ano? At saka mga Christian books, religious books, books on religion, all kinds of religion. Inuna na nila. And then, of course, leadership. Maya-maya nakilala namin ang may bahay ni Brother Eddie, nakilala sa kanilang iniikutang mundo bilang si Sister Dory Villanueva. Healthy food, fish with onion and tomato, green tea of course, di nag-iinom ng kape, and very healthy food, papaya. Okay, thank you. Ginagawa naman talaga niya. Naalala ko, Mike, nakakalimutan natin yung... Pakatapos lumabas kami para silipin ang eskwelahang pag-aari ng mga Villanueva na matatagpuan mismo sa kanilang compound sa Bukawi, Bulacan. Si Sister Dory ang principal dito. Nagta-table tennis kami. Kasi nung elementary ako, player ako ng table tennis. Tapos siya, parang ano rin siya, tara, laro tayo, ganyan. Kahit gabi, minsan alas 8 ng gabi, kakatok yan sa kwarto, tara, laro tayo table tennis, ganyan yan. Kung titignan ngayon, mistulang nabubuhay daw sa kabanalan at kapayapaan si Brother Eddie Villanueva. 7 taong aktivista, 7 taong ekonomista, 25 taong evangelista. Sa kanyang mga kakilala at taga-suporta, ang pagkamadyos daw ni Brother Eddie ang gabay sa kanyang bawat kilos. Sa loob ng 25 taon, nagawang palaguin ni Brother Eddie ang Jesus is Lord Christian Fellowship. Bukod sa mga chapter sa halos lahat ng bayan, lungsod at probinsya sa buong Pilipinas, meron din silang 33 chapter sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Lahat po kami nagpapasalamat sa dakilang araw na ito. Kaya naman nasasaktan ang damdamin ng mga kaalyado ni Brother Eddie sa tuwing nakikwestiyon ang hangarin niya na maglingkod sa sambayanan. It's a new paradigm. It's a different paradigm. It's the first time that here is a Christian leader who is now becoming just simply as a plain citizen. Some people were just saying, nararapat ba ito? May iba nagsasabi, dapat na lang, na napapanahon na magkaroon ng isang tao na may talagang paggalang sa tao at sa Diyos para sa galang siya'y manguna. There is nothing inconsistent for a person who is doing ministry before, who is now giving and willing to say, I want to serve the country in this capacity. Pero victory for the Filipino people to. Yan ang inyong kwan. Babangon tayo. Meron ba kayong jingle? Official color sa kampanya? Yung yellow gold. Yellow gold. Oo, sunrise yun eh. Sunrise. Yung kulay ng pagsikat ng araw. Oo, kasi naniniwala kami na sisikat na ang araw sa ating bansa. Ako kasi hanggang ngayon I believe I'm a real Catholic eh. Kursilista ako eh. Ang JIL is non-sectarian. Non-denominational. Hindi ako pinanganak ng protestante. Ako'y practical Bible-believing Christian. Bago tayo tumungo dun sa platform of government, para sa akin, gusto kong mabigyan din muna yung vision. Kasi any platform of government without vision
could be nothing, you know. Yung vision, kasi sabi sa Bible, people perish for lack of vision. Kailangan merong pangitain, may pangarap. Kahit ito ang pangarap ng Bangon Pilipinas, na ang Pilipinas ay makabangon at mabalik ang moralidad at righteousness sa ating lipunan. Restoration of morality and righteousness in our society, most specifically sa ating government. Sino ba sila? Ang sambayan ng Pilipino ay dapat talagang magkaroon ng tunay na pagmamahal sa Diyos at tunay na pagmamahal sa bayan. Sapagkat maraming mga bansa ang nag-survive sa katakot-takot na krisis. Ang sikreto ng mga bansa na yun, katulad ng South Korea, ay yung patriotism, yung pagmamahal sa bansa. Kapag ang lahi o ang mga mamamayan ay kulang sa pagmamahal sa bansa, napakahirap magkaroon ng tunay na pag-unlad eh. Kaya yon ang pinakaugat o simulain na mabalik ang sambayan ng Pilipino sa Diyos, makilala ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, and at the same time, mahalin ang ating kaisa-isang bansa, marikindle yung tinatawag na patriotism. When Brother Eddie was speaking about the poor people that he sees on the streets, I think about that every day. My heart just really goes out, and sometimes I feel that there's no more hope. It's really, really important that we don't just talk about how much we want to support our leaders. I don't think we should just, you know, of course it's great to clap and all that, but we need to pray for him every single day. We need to pray for him because it's going to be a tough journey, and we know that there are a lot of obstacles ahead, but through him I see change and I see a bright future for our Filipino nation. Si Brother Eddie, nakita ko ay isang kandidato na walang agenda, walang personal na interest sa kapangyarihan, walang personal na interest sa kayamanan, at talagang nakikita natin. Sabi nga ng iba, nasubukan na rin ng pala, ito hindi itong mga Kristiyanong nagsasalita, nasubukan na natin ang matalino, nasubukan na natin artista, nasubukan na natin housewife. Ngayon naman, hindi tayo pwedeng magkamali kung ang susubukan natin malakas kay Lord. Tama? Ano ang plano ni Brother Eddie? May pangitain po ako. Tinuro sa akin ng Diyos sa Proverbs, sa Biblia. People perish for lack of vision. May pangarap ako. Ang pangarap ko ay ang pangarap ng Diyos. Ng Pilipinas ay gagawing America of Asia minus apostasy. Ang bawat pamilyang Pilipini magkakaroon ng bubong sa kanyang ulunan. Magkakaroon ng good value sa kanyang hapag na kainan. Magkakaroon ng maayos na damit sa kanyang katawan. Mapag-aaral ang kanilang mga anak at maiyahanda magandang kinabukasan. At mabibigyan ng medical services kapag may sakit, may karamdaman. Sama-sama nating ibangon ang bansang minamahal natin, ang bansang Pilipinas, at ang pangarap natin ang bawat pamilya na bubuhay ng masagana, ang bawat pamilya na bubuhay ng may karangalan, ang bawat Pilipino ay nabubuhay ng may dignidad bilang tao, at magtatagumpay tayo sapagkat ang katwiran, ang katarungan, ang katotohanan ay kakampi natin at higit sa lahat, ang Diyos, ang poong may kapal, ay kakampi natin lahat. At nagigising na ngayon ang taong bayan, enough is enough for corruption. Enough is enough for shocking poverty. Kaya babangon po tayo sa tulong ng Diyos at sa tulong ng pagkakaisa nating lahat. Kapit-bisig po tayong ibangon ang bansang Pilipinas at salubungin po natin ang bukang liwayway. God bless you all and God bless the Philippines.